Sa madilim na kaharian ng kwento ng kaba, kung saan ang takot ay nagiging buhay at ang dilim ay bumabalot sa bawat sulok. Nakakatakot na alingaw ng hangin ang bumubungat sa iyo habang tinatahak mo ang landas ng kababalaghan. Ang mga anino ng nakaraan ay nagbabalik upang maghatid ng kwento ng takot na hindi malilimutan. Ito ay ang oras ng paglalakbay sa kadiliman. Ngunit bago natin simulan, i-click ang subscribe at like button at ibahagi sa buong sanlibutan. Magsanib puwersa tayo, mga tagapakinig ng dilim, at tara na't harapin ang mga kwento ng kaba sa kwento ng kaba. Ang reyna ng mga aswang. Sa isang liblib na bayan sa Pilipinas, may isang babaeng nagngangalang Maria na napakagalang at kilalang tao sa kanilang komunidad. Ngunit sa likod ng kanyang mabuting imahe, may misteryosong pagsiklap ng mga pangyayari na kakaiba at nakakatakot. Isang gabi, habang naglalakad si Maria pauwi mula sa simbahan, napansin niyang may anino na sumusunod sa kanya. Lumingon siya ngunit walang tao sa likuran. Tumulin siya ng mabilis at nadama ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang batok. Sa madilim na eskinita, isang babaeng hubad ang biglang lumitaw sa harap ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng kakaibang liwanag, at ang kanyang mga labi ay ngumingiti ng may kasamang kahayupan. Maria, sabi ng babaeng hubad na may tinig na nanggagaling mula sa ibabaw ng karaniwang tinig. Ako ang reyna ng mga aswang, at ikaw ang napiling biktima ko. Nanginginig si Maria ngunit hindi siya nagpahalata ng takot. Ano ang nais mo sa akin? Tanong niya ng may katapangan. Ang reyna ng mga aswang ay ngumiti ng masama at sinabi, gusto ko ang iyong kaluluwa. Sa pagsiklab ng buwan, kailangan kong pumili ng isang tagapagmana, at ikaw ang napili ko ngayong gabi. Bumabalot sa takot si Maria, ngunit tila ba may lakas ng loob na nagmumula sa kanyang mga buto. Hindi mo ako magiging biktima. Ang aking pananampalataya at kabutihan ang magliligtas sa akin mula sa kaharian ng dilim. Ngunit ang reyna ng mga aswang ay tumawa ng malakas. Walang makakapitol sa akin. Mamaya, sa pagsiklab ng buwan, magiging alipin ka na ng kadiliman. Nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Maria. Nakakarinig siya ng mga kakaibang huni sa gitna ng gabi at may mga anino na tila ba sumusunod sa kanya sa bawat paggalaw. Ngunit mas lalong lumala ang kanyang takot nang makatanggap siya ng mga liham na puno ng matang pusa at dugo mula sa reyna ng mga aswang. Isang araw, nang malamang naglakbay si Maria patungo sa kalikasan para magtago, napagtanto niyang kasama niya ang isang tagapagmana mula sa nakaraan. Isang babae na naging biktima rin ng reyna ng mga aswang. Ang babae ay tila nagiging mas matanda ng mabilis at puno ng kapeitan. Sinabi ng babae kay Maria ang kanyang kwento at ang mga pagbabala ukol sa kapangyarihan ng reyna ng mga aswang. Sa harap ng mga pangyayari ito, si Maria ay nagdesisyon na kahit anuman ang mangyari, hindi siya magpapatalo sa kadiliman. Nagkaroon siya ng mga kaibigan na nagbigay sa kanya ng tulong at suporta. Nag-aral siya ng mga anting-anting at ritual para malabanan ang kapangyarihan ng reyna ng mga aswang. Sa paglipas ng mga araw, naging mas matindi ang mga pag-atake ng mga aswang sa kanilang bayan. Ang mga tao ay naguguluhan at natatakot, hanggang isang araw, sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng mabuti at masama, dumating ang pagkakataon para harapin ni Maria ang reyna ng mga aswang. Sa ilalim ng mapanakot na kabilugan ng buwan, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ni Maria at ng reyna ng mga aswang. Ang mga aswang ay naglaho, at tila ba ang langit ay napuno ng mga dilim. Isang nakakatakot na laban ang sumiklab,
at mukhang walang hanggan ang pagsusumikap ni Maria na labanan ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa gitna ng madilim na kagubatan, naglalakbay si Maria patungo sa lugar kung saan naroroon ang reyna ng mga aswang. Ang kanyang puso ay bumabalot ng matinding takot, ngunit ang apoy ng tapang at determinasyon ay nananatili sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa lugar ng ritual, nagtagpo sila ni Maria at ng reyna ng mga aswang. Ang reyna ay nakaupo sa isang trono na yari sa mga buto ng mga biktima niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng matindi at ang kanyang kamay ay humahawak sa isang makapangyarihang krus na tila ba nagliliyab rin ng masamang liwanag. "Hindi mo ako matatalo, Maria," bulong ng reyna ng mga aswang sa isang tinig na puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay itinakda na magiging alipin ka ng kadiliman. Ngunit si Maria ay nagbubukas ng isang aklat na kanyang dala. Ipinakita niya ito sa reyna ng mga aswang at nagsalita ng matindi. "Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lihim na anting-anting na ito, hinihimok ko ang mga diwata ng kaharian ng liwanag na tulungan ako sa labang ito laban sa kadiliman." Isang malakas na ugong ang naganap, at biglang lumitaw ang mga diwata ng liwanag. Sila ay nagbigay ng lihim na lakas kay Maria upang labanan ang kapangyarihan ng reyna ng mga aswang. Ang laban ay nagpatuloy, at ang kaharian ng dilim at liwanag ay nagtagisan ng kanilang mga kapangyarihan. Sa gitna ng kagubatan, nag-aalab ang lihim na digmaan na hindi napapansin ng mga karaniwang tao. Habang ang mga aswang ay unti-unti nang nawawala, dumating ang isang pagkakataon para kay Maria na saktan ng reyna ng mga aswang. Ngunit bago niya ito magawa, biglang bumaliktad ang lahat. Isang masalimuot na pagkakataon na muling nabigyan ng lakas ang reyna ng mga aswang. Ang kanyang ngiti ay mas malupit at ang kanyang mga mata ay nag-uumapo ng kahayupan. "Hindi mo kayang labanan ang tapang ko, Maria. Sa huli, ikaw ay magiging alipin ko." Dahil sa biglang pag-alsa ng kapangyarihan, napilitang umatras si Maria. Ngunit sa kanyang pag-atras, natuklasan niya ang isang lihim na ritual na magbubukas ng isang portal patungo sa ibang dimensyon. Isang lugar na hindi kayang sakupin ng reyna ng mga aswang. Sa ika-4 na pagsiklab ng buwan, nagsanib puwersa si Maria at ang mga diwata ng liwanag upang maisagawa ang ritual. Ngunit sa oras na malapit ng magtagumpay, dumating ang mga alipin ng reyna ng mga aswang at nagtangkang pigilan ang ritual. Isang malupit na laban ang sumiklab, at sa huli, naipagtanggol ni Maria ang ritual. Ang portal ay nagbukas, at isang malakas na liwanag ang sumiklab mula sa ibang dimensyon. Naroon si Maria, naglakbay patungo sa isang lugar na malayo sa kamalian ng reyna ng mga aswang. Ngunit habang siya'y papalayo, naiwan ang kanyang komunidad na naghihintay sa kanya. Ang laban-laban sa mga aswang ay nagpapatuloy, at sa paglisan ni Maria, nag-iwan siya ng mensahe ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sa bagong dimensyon kung saan nagtago si Maria, natuklasan niya ang isang lugar na puno ng misteryo at pangako ng kaligtasan. Ngunit kahit naroon siya, ang alaala ng mga tagumpay at sakripisyo sa kanyang bayan ay nagpapakabalot sa kanyang damdamin. Habang siya'y nag-aalay ng dasal sa mga Diyos ng liwanag, biglang lumitaw sa harap niya ang isang engkantadong nilalang. Ang engkanto ay puno ng kabaturan at nagbigay ng babala kay Maria na ang kanyang pagdating sa kanilang dimensyon ay may malalim na kahulugan. "Maria, ikaw ay hinirang upang maging tagapagtaguyod ng balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Ngunit ang lapang ito ay hindi natatapos dito. Kailangan mong bumalik sa iyong bayan at ituloy ang laban-laban sa reyna ng mga aswang," ani ng engkanto. Sa kanyang puso,
Batid ni Maria na hindi niya maaaring talikuran ang kanyang mga responsibilidad. Bumalik siya sa kanyang bayan na puno ng bagong lakas at determinasyon. Subalit, sa pagdating niya, natuklasan niyang mas lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga aswang ay nagtatagumpay at ang kanyang mga kaibigan ay nanganganib. Ang mga tahanan ay nagsilbing himlayan ng mga labi ng mga nasawi, at ang mga halakhak ng aswang ay bumabalot sa buong bayan. Si Maria ay nagtago sa dilim, naghahanap ng paraan upang makapasok sa kaharian ng mga aswang nang hindi napapansin. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang matandang babaylan na may nalalaman tungkol sa isang makapangyarihang orasayon na maaaring gamitin upang talunin ang reyna ng mga aswang. Ngunit ito ay matindi at peligroso, at kinakailangan niya ng tulong mula sa mga natirang diwata ng liwanag. Sa tulong ng mga diwata, nagtagumpay si Maria sa pagkuha ng makapangyarihang orasayon. Gayunpaman, sa pagbalik niya sa bayan, natagpuan niya itong pinaatrasan na ng mga tao. Ang takot at pangamba ay bumabalot sa kanilang mga puso, at tila ba sila'y sumuko na sa kamalian. Ngunit si Maria ay hindi sumusuko. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagpatuloy sila sa pag-atake sa kaharian ng mga aswang. Ang mga laban ay nagiging mas matindi, at ang kanilang puso ay puspos ng takot at pangamba. Subalit sa gitna ng madilim na gabi, ang mga lihim na orasayon ay nilabas ni Maria. Ang langit ay nag-alsa, at ang buwan ay nagmistulang dugo. Ang mga aswang ay napipilitang umatras, at tila ba ang orasayon ay naglilinis ng kaharian ng dilim. Ngunit bago pa nila maisagmura ang tagumpay, ang reyna ng mga aswang ay lumitaw mula sa kanyang palasyo na puno ng lagim at kamatayan. Ikaw, Maria, hindi mo kayang talunin ang aking kapangyarihan. Sigaw ng reyna ng mga aswang. Sa huling yugto ng laban, ang mga alon ng kapangyarihan ay nagtagisan. Ang hangin ay umikot at nagbigay daan sa pagsabog ng liwanag at dilim. Sa kabila ng lahat, si Maria ay hindi nagpapatinag. Binigkas niya ang huling bahagi ng orasayon, na nagdulot ng isang malakas na kasanayan na nagbukas ng malaking butas sa kalawakan. Ang reyna ng mga aswang ay unti-unti nang naglalaho, ngunit bago siya tuluyang mawala, ngumiti siya ng masamang ngiti kay Maria. Ang labang ito ay hindi tapos. Hinihintay ko ang iyong pagbabalik. At sa isang kisap mata, ang reyna ng mga aswang ay nawala patungo sa hindi malamang patutunguhan. Si Maria, hinihingal at puspos ng mga sugat, ay naiwan sa gitna ng nasunog na kaharian ng dilim. Matapos ang matindi at mapanganib na laban sa reyna ng mga aswang, nanatiling tahimik ang bayan ni Maria. Ang hangin ng takot ay patuloy na dumarampi sa bawat sulok ng kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng mga sugat na tinamo, hindi nawawala ng lakas si Maria upang hanapin ang solusyon sa walang katapusang pagbabanta ng dilim. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa tabi ng ilog, napagtanto ni Maria na may isang lumang tanyag na mangkukulam na naninirahan sa kagubatan. Isang babae na matagal nang namumuhay sa lelayan ng lipunan dahil sa kanyang likas na kakayahan na makipag-ugnayan sa mga espiritu at elementals. Si Maria ay naglakbay patungo sa bahay ng mangkukulam na nangangalang Alinselda. Matapos ang mahabang pag-uusap, napag-alamang may isang nakatagong kapangyarihan na maaaring gamitin laban sa mga aswang. Isang pamana mula sa mga ninuno na matagal nang napabayaan. Ang nasabing kapangyarihan ay tinatawag na lupa ng liwanag. Ito ay isang magikong lupa na maaaring magbigay ng liwanag na makakatulong sa pagtanggal ng dilim sa isang lugar. Ngunit upang makuha ito, kinakailangan ni Maria ng tulong ng iba't ibang elemento at espiritu.
Buong tapang, inumpisahan ni Maria ang kanyang paglalakbay patungo sa mga dako-dako ng kagubatan upang hanapin ang mga kailangang elemento at espiritu. Kasama niya ang mga natirang kaibigan na handang sumubok ng anumang pagsubok para sa kaligtasan ng kanilang bayan. Sa kanilang paglalakbay, naranasan nila ang mga matindi at misteryosong pagsubok mula sa mga nilalang ng kagubatan. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan, mas lalong lumalakas ang kanilang determinasyon na tapusin ang gulo at takot na dinala ng mga aswang. Sa paglipas ng panahon, nakakalap na nila ang lahat ng kinakailangang elemento at espiritu para sa lupa ng liwanag. Gayunpaman, bago pa man nila ito maisasagawa, napagtanto ni Maria na kailangan pa niyang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang sarili upang maging epektibo ang mag-ikong ritual. Nagdesisyon si Maria na isuko ang kanyang sariling liwanag para sa kapakanan ng kanyang bayan. Sa kabila ng pangungulila sa kanyang sariling kaligayahan, alam niyang ito ang nararapat na gawin para sa kabutihan ng nakararami. Nang sumiklab ang ritual, napuno ang buong lugar ng kanyang kakaibang liwanag. Ang lupa ng liwanag ay nagsilbing sagisag ng pag-asa para sa kanilang bayan. Ang mga aswang ay unti-unti nang nawawala, at ang takot na bumabalot sa kanilang komunidad ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Ngunit pagkatapos ng lahat, nararamdaman ni Maria ang bigat ng kanyang naging sakripisyo. Ang pag-ibig at saya na kanyang inalay para sa kanyang bayan ay nagdulot ng malalim na kirot sa kanyang puso. Ngunit kahit na masalimuot ang kanyang nararamdaman, alam niyang ito ang nararapat na gawin para sa kaligtasan ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, ang bayan ni Maria ay bumabalik sa normal. Ang mga tao ay nagiging masaya na muli, at ang takot sa dilim ay napalitan ng pag-asa. Ngunit ang puso ni Maria ay hindi mapalad ang makaramdam ng ganap na kasiyahan. Sa gitna ng kanyang pagnanasa na muling makasama ang mga kaibigan at makitang nagtatagumpay ang kanyang bayan, napagtanto ni Maria na may isang hindi malilimutang bahagi ng kanyang sarili ang iniwan sa kagubatan. Nang sumapit ang isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa tabi ng ilog, isang masalimuot na silhouette ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang reyna ng mga aswang ay tila ba nagbalik mula sa kanyang paglisan. Huwag kang magkunwari, Maria, ani ng reyna. Kahit na navel-ayes mo ako sa iyong bayan, ang dilim sa puso mo ay hindi mawawala. Ang pag-ibig at kasiyahan na iyong inalay para sa kanila ay nagdulot lamang ng lumbay sa iyong sariling puso. Hindi nagpapatinag si Maria. Lahat ng ito ay nagawa ko para sa kaligtasan ng bayan ko. Hindi ko ipinagdamot ang aking liwanag, kahit na alam kong ang kadiliman sa iyo'y patuloy. Ngumiti ang reyna ng mga aswang ng mapanlilam na ngiti. Ang tapang mo'y kahanga-hanga, Maria. Ngunit huwag mong kalimutan, ang laban ay hindi natatapos sa pag-alis ko. Ang dilim sa iyong puso ay laging maghihintay, at balang araw, babalik ako. Sa kanyang pag-alaala sa mga pangako ng reyna, naglakbay si Maria pabalik sa kanyang bayan. Sa pagdating niya, siya'y iniabot ng mga tao na puno ng pasasalamat at galang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Maria ay hindi natuwa. Ang pagbabalik ng reyna ng mga aswang ay nagdulot ng malalim na agam-agam sa kanyang isipan. Dahil dito, nagdesisyon si Maria na itago ang natirang lihim ng lupa ng liwanag at ang kanyang sariling sakripisyo. Iniwasan niyang ipakita ang kanyang nararamdaman, at kahit sa mga oras ng kasiyahan, ang dilim ay nananatili sa kanyang puso. Subalit ang mga kaibigan ni Maria ay hindi nagpapail. Sa kanilang pagmamahal at pangunawa, unti-unti nilang natuklasan ang tunay na nararamdaman ng kanilang kaibigan. Isang gabi,
Sa ilalim ng malamlam na buwan, isinagawa ng mga taga-bayan ang isang munting pagtitipon upang iparating kay Maria ang kanilang suporta at pasasalamat. Maria, sabi ni Mang Juan, isang matandang taga-bayan, alam naming mayroong nararamdaman kang hindi kayang ipakita. Ngunit gusto naming malaman mo na hindi mo ito kailangang dalhin mag-isa. Kami ay naririto para sa iyo, at ang liwanag ng aming pagmamahal ay handang palitan ng anumang kadiliman sa iyong puso. Nagtagumpay ang mga tao sa pagpapakita ng kanilang pag-unawa at pagmamahal kay Maria. Ngunit sa kanyang mga mata, mas lalo pang lumakas ang pangako na itinanam ng reyna ng mga aswang. Kaya't sa kabila ng lahat ng pagtatagumpay, ang kanyang paglalakbay ay patuloy pa rin, at ang kanyang laban sa kadiliman ay hindi pa tapos. Ang mga araw sa bayan ni Maria ay nagdaan ng tahimik at mapayapa. Ngunit kahit na ang takot sa dilim ay tila ba nawala, nananatili ang isang bahagi ng kakaibang lihim na bumabalot sa puso ni Maria. Sa kabila ng pagmamahal at suporta ng kanyang mga kaibigan, ramdam niya ang tila ba walang katapusang pag-asa at pangamba. Isang araw, habang siya'y nagmumuni-muni sa baybayin ng ilog, lumitaw sa harap niya ang isang masalimuot na anino. Ang reyna ng mga aswang ay muling nagpakita, ngunit sa ngayon, may halo itong malupit na pangungutya. Maria, makikita mo, wala kang magagawa. Ang kadiliman sa iyong puso ay magwawagi. Hinihintay ko ang araw na babalik ka sa akin, sabi ng reyna ng mga aswang nang may kasamang pangungutya. Hindi natitinag si Maria, sa halip, ngumiti siya ng may tapang at sabi, hindi ako maaaring balikan mo, sapagkat ang liwanag sa aking puso ay higit na malakas kaysa sa dilim na iyong dala. Nang mawala ang anino ng reyna ng mga aswang, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Maria. Bagamat may kakaibang bahagi ng kanyang puso ang nagdudulot ng pangamba, natutunan niyang yakapin ito at gawing lakas. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ang pagmamahal ng kanyang bayan, unti-unti niyang nahanap ang kapayapaan sa kanyang sarili. Ang bayan ni Maria ay nagpatuloy sa pag-usbong at pag-unlad. Ang mga tao ay nagkasundo na ang tagumpay sa paglaban sa dilim ay nagmumula sa pagkakaisa at pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagsubok, nakita ng bayan na ang liwanag ay palaging nananaig sa huli. At sa pagtatapos ng kwento, si Maria ay naglakbay patungo sa kagubatan, dala ang lihim ng lupa ng liwanag. Isinumpa niyang magsisilbing tagapagtanggol ng kanyang bayan, handang harapin ang anumang pagbabanta ng kadiliman. Sa likod ng kanyang paglalakbay, naririnig ang bulong ng hangin na tila ba nagdadala ng mensahe mula sa kaharian ng dilim. Ngunit ang ngiti ni Maria ay naglalarawan ng tapang at pag-asa, sapagkat alam niyang hindi siya mag-isa sa laban na ito. Huli, nagtagumpay si Maria sa pagharap sa kanyang mga takot at pagwawagi laban sa dilim. Ngunit sa kanyang pusong puspos ng tapang, alam niyang ang laban ay hindi natatapos dito. Sa huli, may mas malalim pang lihim na naghihintay, at ang kwento niya ay patuloy na isinusuong sa masalimuot na paglalakbay. Baka naman pwede mo akong suportahan. Click mo ang subscribe button, like and share mo Eden. Maraming salamat. Kwento ng Kaba.